Straight hair ka ba noon pero kulot na ngayon? Posible raw talaga yan kapag dumaan sa puberty. Dagdag pa ng isang eksperto, posibleng dulot din daw yan ng matinding stress o sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Straight hair noon, kulot na ngayon. Yan ang plot twist sa 17-year-old na si Sam. Nagsimula raw niyang mapansing nagiging curly ang dati niyang straight hair noong siya'y 11 years old kung kailan siya dumaraan sa puberty. Ang ipinagtaka niya lang, wala namang kulot sa pamilya nila. Nag-curious ako, bakit ako na yung curly hair? Every time na nagsusuklay ako, yung sa ilalim ng hair ko, parang straight siya. And then yung sa ibabaw, parang curly, buwag-hag, ganon. So mas gusto ko talaga, dapat straight na lang yung hair ko. Si Anne naman na insecure din noong una at magpapariband pa sana. Pero pinigilan lang ng kanyang mommy. It was the time na kailangan ko na embrace yung natural hair ko imbes na ipariban siya. Wala naman akong against sa mga nagpapariban. Choice nila yan. Pero sa akin kasi, ayoko masira ko yung buhok ko. Binavalue ko yung health ko. Paliwanag naman ng eksperto sa buhok, normal daw ang pagbabago sa buhok dahil sa puberty. During puberty, nagkakaroon ng surges sa hormones, nagbabago na yung follicular shape, and ayan na, nagkakaroon ng changes, nagiging wavy, nagiging curly na. At hindi lang pala ito sa puberty pwedeng mangyari. Literal na nakakakulot din pala ang stress. Pwede rin ng mga extreme stress and illness. In women, pwede rin mangyari siya during pregnancy, postpartum, pwede rin ng menopause. Pareho naman si Sam at Anne na natanggap at minahal na ang kanilang buhok. Todo alaga na rin daw sila rito. Payo naman ni Doc sa pag-aalaga ng buhok. Ang pinaka-foundation talaga ng beautiful hair, ng talagang crowning glory, is really yung having a healthy self, basic nutrition, good sleep. Curly hair, don't care. Kulot man o unat ang buhok, ang mahalaga ay ang pag-alaga sa ating sarili. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha na balita. Pag-usapan pa natin ang pagkakulot ng buhok kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Ikaw ba, Fatima? Yung buhok mo ay talaga bang dati ng kulot yan? Yes, Pops. Since O birth na-stress ka talaga. lang? Since birth naman to, dati. Pops. And yung Okay. parents ko kasi, Pops, ay medyo kulot din. So, naman ako, Pops. Okay. So, nasa genes, ano? Yes. Okay, paano raw ba nakukulot o nakakakulot yung may stress? Yun nga, Pops, no, too much stress daw kasi ay nag-alter din ng hormones. Okay. So, kapag ka nagkakaroon ng mga fluctuations sa hormones, Pops, pwede raw magbago yung hair follicles, no, yung parang mini organs din daw kasi ito, Pops. So, pwedeng makakulot ng buhok. Pero sabi nga ni Doc, kung yung mga daily lang naman, pakonti-konting stress, no need to worry naman nakukulot. For extreme lang daw talaga ito na cases, Pops. Ayun, Fatima, paano ba ang tamang pangangalaga sa curly hair? Una dyan, Pops, good hygiene talaga kasi pwedeng mag-trap ng dirt And kailangan din hydration kasi pagkakulot kasi, Pops, may tendency na mas dry yung buhok dahil yung natural oil ay mas natatagalan yung pag-travel niya papunta dun sa bawat strands, no, Pops? And yun nga, nabanggit ni Doc na ang pinaka-importante na minsan na-overlook ay yung overall na health and well-being ng isang tao. Nakaka-apekto daw yan, Pops, sa May buhok. epekto pala yan. Yes, ano? Pops. Okay, Fatima, niyakap na ng mga nakausap mong sina Anne at Sam ang kanilang curly hair. Anong message nila doon sa mga medyo jahe ngayon dahil from straight nagiging kulot din? Pops, nabanggit nila, no, ini-encourage nila yung ibang mga curly din na sana ma-embrace din daw nila yung kanilang hair dahil nga may pagka-unique nga naman, Pops. Maganda raw yan, no, kahit na maraming mga nagsasabi. Minsan nga naririnig pa natin yung kulot-salot, di ba, Pops? Pero yun, kailangan lang din daw mag-research kung paano ba talaga alagaan yung hair, lalo na kung gusto mo ng medyo may konting definition, less buhaghag, Pops. Ayun, konting research daw, Pops. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.